Kuya Mikmik, bakit drum brake pa rin ang ginagamit kadalasan sa mga panglikurang preno ng mga sasakyan? Bakit bihira yung mga naka-disc brake ang likod? Mas maganda sana ang performance kung parehas na ang naka-disc brake. So nakakapagtaka nga naman na kahit sa mga modern cars na ang dami-dami ng mga features at saka advancements sa technology ay karamihan naka-drum brakes pa rin ang likuran. So yan po ang pagkukwentuhan natin, pero i-explain ko muna ng mabilis yung difference ng disc brake at saka drum brake para doon sa mga hindi pa nakakaalam. Unahin ko na po yung disc brake. Yan po ay braking system na madalas nyong makikita. Sa harapang gulong, gumagamit po yan ng flat rotating disc. Ito pong disc na ito ay umiikot na kasabay ng gulong. Tapos ang kapartner po niyan ay yung tinatawag na caliper. Sa loob po ng caliper ay mayroong piston na tumutulak doon sa brake pads every time na tatapakan natin yung preno. Iipitin nito yung rotating disc. Magkakaroon po yan ng friction na magpapabagal at magpapahinto doon sa ikot ng gulong. Naging popular po yung disc brake kasi noong 1953, una yan ginamit sa karera. Ikinabit po yan sa Jaguar C-Type. Tapos inilaban sa 24-hour race ng Le Mans, kung saan yan po ang nanalo at ina-attribute nila yung pagkakapanalo niyan dahil yan po ay naka-disc brake. At mula po noon ay unti-unti na itong naging popular at naging standard na po yan na preno sa harap ng mga sasakyan. Dahil nga po sa husay ng performance nito. Ngayon guys, itong drum brake system naman ay iba. Mas nauna po itong maimbento kaysa doon sa disc brake. At effective din naman po ito sa pagpreno ng sasakyan natin. Ang style naman po nito ay may dalawang brake shoe na itinutulak palabas noong cylinder na may mga piston. So kapag itinulak po ng mga piston yung dalawang brake shoe na yan, ay didikit po yan doon sa cover niyan na tinatawag na drum. Kaya ang tawag po dyan ay drum brake. So yung pagdikit po ng brake shoe doon sa drum ay magkikreate ng friction na magpapahinto doon sa ikot ng gulong. Although okay naman po yung drum brake, mas maganda po ang performance dyan ng disc brake. Kaya yung iba nagtataka bakit hindi na lang i-disc brake din yung likod. Ang number one reason po kasi ay mas mura po kasi ang drum brake kung ikukumpara sa disc brake. Less expensive po ang pag-manufacture niyan. Kaya yung mga car company ay nakakatipid sa production cost. Tapos ultimately ay nai-offer nila ng mas mababang presyo yung sasakyan na binibenta nila kapag naka-drum brake yung likod. Kaya nga po yung mga sasakyan na naka-disc brake din ang likuran, karaniwan yan ay dun sa mga high-end na sasakyan na mas mahal. Pero guys, kahit na sabihin natin na hindi kasing ganda ng performance ng disc brake, yung drum brake, ay sapat po yung capability niya na pahintuin yung gulong natin sa likod. Kasi guys, sa totoo lang, most naman ng everyday driving situations, ang mas sumasalo ng majority ng braking ay yung preno sa harap. Kasi guys, every time na pumipreno tayo, yung bigat ng sasakyan ay nasi-shift papunta doon sa harap. Kaya nga po, every time na pumipreno tayo, ay sumusubsob na ang konti yung sasakyan. Kaya mas okay na naka-disc brake yung harap. Tapos sa likod naman, pwede na yung naka-drum brake kasi hindi naman siya masyadong sumasalo nung pagbe-brake natin. And then, kung pang everyday use lang naman, ay mas nagiging balanse ang preno kapag naka-drum brake sa likod. Lalo na po sa mga emergency situations na kailangan mong bigla na lang pumreno. Kapag naka-drum brakes po ang likod, ay less ang possibility na mag-lock ito. Lalo na doon sa mga sasakyan na hindi naka-ABS. Ang preno po kasi natin, kapag yan ay nag-lock, tapos medyo matulin-tulin yung andar ng sasakyan, nawawalan po yan ng control sa direksyon. So sa case naman po sa preno sa likod, kapag yan po ay nag-lock, may possibility na umiskwala yung sasakyan or mag-drift out of control. Ang isa pa pong benefit ng drum brakes ay mas matagal po ang lifespan nito kung i-compare doon sa disc brake. Yan po ay dahil sa ang design po ng drum brakes ay naka-enclose. Kaya yung mga parts po nito sa loob ay protektado sa dumi at saka sa moisture. Nababasa din po yan kung ilulusong nyo sa baha. Pero kung halimbawa mga ulan-ulan lang o kaya naman nagkakarwas kayo, ay hindi po mababasa ang loob niyan.
kaya mas less ang corrosion and other environmental damage. Then lastly, kaya mas pinipili ng mga car manufacturers na gawing drum brakes ang likurang preno ay dahil mas madali pong i-integrate yung parking brake dito. Karamihan po kasi ng mga sasakyan, ang parking brake po niyan ay nakakonect doon sa preno sa likuran. Kailangan mo lang ng kable na nakakonekta doon sa handbrake papunta doon sa may brake shoe. At once na hinatak mo yung handbrake, automatic po yun na pepreno yung likuran at safe na kayong makakapag-park. Compared naman po kung halimbawa gagawing disc brake ang likod, ay nagiging mas komplikado na i-integrate dyan ang parking brake. Kasi nangangailangan po na gumamit ng mga additional na mechanical at kuminsan electrical components para lang mapagana ang parking brake. Kahit na po sabihin nyo na ngayon naman yung mga modern cars ay naka-electronic parking brakes na, mas simple pa rin pong i-integrate yung parking brake pagka naka-drum brake kayo sa likod. Kahit yan po ay gawing electronic na. Hindi ko naman po sinasabing mas maganda ang drum brake kaysa doon sa disc brake. Kasi makikita nyo doon sa mga lumalaban sa karera, lahat po yan ay naka-disc brake sa likod dahil mas mahusay talaga ang performance ng disc brake. Pero kung pang everyday driving use lang naman ay mas maraming advantages itong drum brakes. At syempre kung yan po ay may mga advantages, meron din po yung disadvantages. Una na po dyan ay matagal pong mag-dissipate ang heat sa drum brake. Ibig sabihin, kapag yan po ay uminit, matagal pong lumamig. Kaya nga po dun sa mga mahahabang palusong, halimbawa bumababa kayo galing sa Baguio, mas ini-encourage ang driver na gumamit ng engine brake at huwag magbabad sa preno para hindi mag-overheat yung mga preno, lalong-lalo na yung drum brake sa likod. Kasi yun po ang unang mag-overheat. Ang isa pa pong disadvantage nitong drum brake ay mas mahirap po itong i-maintain. Kasi although sinabi ko nga sa inyo kanina na naka-enclose yan at napoprotektahan niya yung mga component sa loob mula sa mga dumi na nanggagaling sa labas, dumudumi rin po yan sa loob kasi napupudpud yung brake shoe. At saka kapag nailusong nyo yan sa bahas, syempre nagkakaroon din po yan ng dumi at saka corrosion. Mas mahihirapan naman kayong linisin ngayon yan kasi nga naka-enclose. Kailangan nyo pa yung baklasin para nyo lang malinis. Kaya ito pong drum brakes, kailangan nililinis at least once every 2 years para hindi maipunan ng dumi. So guys, I hope na na-enjoy nyo or may natutunan kayo dito sa konting kwentuhan natin. Kung meron po akong mga nakalimutang sabihin or meron kayong mga gustong i-correct or idagdag sa mga sinabi ko, ay pwede po nyong i-comment yan sa comment section natin sa baba. Basta maayos po yung pagkaka-comment. Tapos huwag niyo pong kakalimutang mag-like tsaka mag-share para patuloy na lumago itong channel natin. Muli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!